course. So, congratulations. Mga kaibigan, ang ating standard time, 11:22, nasa line na po ang ating unang panauhin, si Professor Romel Apostol. Alright, so magandang umaga, Professor. Hello? Hello? Magandang umaga po. Sino, Mary? Professor Romel Apostol. Romel Apostol ako. Hello, Professor? Hello? Hello, Professor? Yes, ma'am. Hello po. Opo. Happy Father's Day po. Maraming salamat po. Although hindi pa po ako father. Ayun, okay. Sa father mo na lang. Happy Father's Day sa father mo. Yes, ma'am. Po. Salamat po. Ayun. Magandang umaga. Is it Romy ba? Romel. Romel po. Romel. Yes, sir. Opo. Oh, naging guest ka na rin namin some time ago, no? Yes, sir. If I'm not mistaken, siguro mga 2 years ago. Actually, nagpunta pa nga po kami yata dyan sa Radio Play. Oo. 4 years ago daw. 4 years So, ago. Master, ikaw ay nagtuturo ba ngayon? Yes, sir. Nagtuturo po ako sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Okay. Ano po ako, sir? Bali po, information technology. Ako po yung chairperson namin, coordinator ng information technology. Ako din po yung namamahala sa everything IT related dun po sa aming school. Anong, tingnan mo na, parang sa kaalaman ng ating mga listeners, no? Anong disability mo, Romel? Yes, sir. Ano po ako, nagkaroon po ako ng polio when I was about 3 or 4 years old po. Both legs po. So, naka-wheelchair po ako ngayon. Okay, ngayon, ba't dati hindi ka nag-wheelchair? Ano sir, may mga picture pa po ako na nakakalakad ako ng baby ako. Okay. How young are you? 30 years old na po, sir. 30. Yes, sir. Okay. And, sabi mo nga, nagtuturo ka sa pamantasan ng Valenzuela. Anong level? Sir, college po. Tertiary na po. College, ano po. Bali po, ako po yung nag-handle ng mga graduating students po. College graduating students. Oh, but these are IT? Yes, sir. Information technology po. Okay. And how long, ano katagal mo na ginagawa ito? Bali, sir, nung kakilala po kami ni Sir Rolly, I was working pa sa City Government of Valenzuela. At around 2011 po ata, nag-transfer po ako sa school. Nagturo naman po ako. Sabi ko po kasi it's a means of giving back doon nga po sa aming former Mayor Sherwin Gatchalian na nagpaaral din po sa akin nung ako nasa college. Okay. So, isa ka sa mga scholar. Yes, in fact, ako po yung pinakaunang scholar niya sa pagbibigay po niya ng scholarship ko yung pinakauna. Okay. And kapag naka-wheelchair ka, so hindi ba, so accessible yung inyong school? School. Yun nga po, sir. Yung po aming school ay hindi po accessible. Wala po kami talagang elevator. Ayun. Ang ginagawa po kasi namin ay I was given the privilege naman ng aming president na kahit po papano, all my rooms are sa baba. Okay. So, fortunately po, yun, napagbigyan po kami. And yun, doon po ako nagtuturo sa mga sa first floor. In fact, meron nga din po kaming estudyante naman po bulag. Although he's not in my course, sinusupport din po ng school. If I'm not mistaken, third year na po siya this coming school year. Visually impaired? Yes, sir. Opo. Visually impaired po siya. If I'm not mistaken, public administration po ata yung course. Well, that's good. Okay. Siya ang unang estudyante na... Yes, sir. Na with disability po dun sa school namin. Pero pag sinabi mo na sa ground floor ka, but how do you manage? So ano mga puro IT yun. So ang courses na tinuturo mo ay puro ground floor. Yes, sir. Opo, puro sa baba po ang binigay sa akin, mga subjects. Kaya po kahit paano, hindi po ganun kahirap. And then, accessible naman po yung aming mga comfort room. Kahit paano naman yung aming pong sa Valenzuela, yung mga daan medyo malalapad na po kahit paano. Although may
may room pa for improvement, pero kahit po paano malaki na po yung pinagbago. Paano ka naman pumupunta sa eskwela? Yun sir, bali po kasi Malapit lang. sir, pagpapawisan ka rin po. Bali po kasi mag-isa lang ako. So yun, tumatawid din po ako ng highway, tumatawid din naman po ako. Pero may mga naman po, malapit po kasi. So nag-wheelchair ka lang from Yes. galing sa bahay mo hanggang... Galing po, bali sir, nagka-apartment po ako kasi medyo malayo po yung house namin sa school. In fact nga po, ngayon, pinupursu ko na mag-aral na magmaneho, mag-drive. So, I met an architect na sa online, sa Facebook po, and then he showed me na possible mag-drive, just converting the car. Meron, alam ko sa kasama natin, though he doesn't drive anymore, si Louis Arellano. Apa. Luis Arellano. For so long, nagmamaneho yan. Meron na bibiling gadget na yung nailalagay mo yung Sa kotse, sir. gasolina, cambio. Yes, sir. Well, yung cambio, automatic na dapat. No? Apo, bali sir, actually automatic po yung kotse. What I did was, nung nakita ko po yung design ng architect, din po kasi siya, naka-wheelchair din kasi siya, para kami ng case. Kinopya ko sir kinopya ko po yung design niya. And then, fortunately yun, awa po ng Diyos, medyo natututo na po ako. May nabibili talagang gadget dyan. Yes sir. Oo, doon ang preno, gasolina. Yes sir. Doon sa bandang ilalim ng Manubela. Yes sir. Ang problema po kasi natin sir, wala pong masyadong market for that. Actually, I was researching para kako ikakabit na lang. But unfortunately, puro shipping. So, yung po kasing nakitaan ko na architect, he just made the device by himself. So, sabi ko, mukhang kaya din naman namin kopyahin kahit pa paano. And then, okay naman po. Kasi automatic naman po siya. Preno, gasolina. So, malaking bagay yung mobility, di ba? Yes sir, number one po kasi yun. Kasi, in fact, sa akin po, personal life, if you want to go out on a date or for example you just want to watch a movie, medyo mahirap po kasi na you have to have someone na kasama pa na chaperone. And Right. You cannot go out on yourself. Is your father still around? Yes sir, unfortunately po kasi may importante lang po siyang napuntahan. Nasabi, dapat po talaga nandito po siya, kaso biglaan lang po. So he was not able to Tanungin ka na lang namin. I mean, kasi diba, in my particular case, I'm a parent, I'm a disabled parent with a disability. No? Yes sir. Opo. In your case, you are a person with disability with a father. And how did you, paano yan? How would you describe your relationship with your father, how he took care of you, etc.? Okay, sir. Actually, since bata po kami, my father didn't treat me as disabled. Lumaki po kami sa isang barangay noon sa may bandang Bulacan, surrounded by water, ilog. Actually, nung may disability na ako noon, my father pursued me na mag-aral akong lumangoy kasi kahit paano, malaking bagay yun. In fact, he would always carry me around and then tuturuan niya akong lumangoy. Kaso po talaga takot ako sa tubig, so hindi ako natuto. And then, when we moved to Valenzuela, father and mother ko po, actually, ang tatay ko po, lagi po akong binubuhat niya, as well as my mom. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral kung hindi po nila ako tinulungan talaga. Kasi po, nagkaroon na po ako ng leader, 86 na po ako. Wala kang hindi po na kami nangyayari na pangalaman ng leader. So what we do is, meron kami pinuntahan po nila ako. Kung saan man yung room ko, and then, hindi ako doon, babalikan Po nila ako after ng class po namin. So Yun po, minsan po yung tatay ko, wala pa pong tulog. Ayun, magsusundo siya, kaya maghahatid. And then with regards naman po sa discipline, hindi po pinaramdam ng tatay ko na may kapansanan ako. Never na pinaramdam nila sa akin na may kapansanan ako. In fact, napapalo din po ako, na napapagalitan ako, everything po. So, actually, nung kasama ko po si Sir Rolly noon, sa Cebu, noong 2006, ako pa po yung medyo naiilang kasi po, hindi po ako nasanay na
kasama ko po, mga kapwa ko po may disability. Talagang I grew around in an environment po na normal persons po yung mga kasama ko. And then, wala po, talaga pong full support yung magulang ko. Tatay ko po talagang full support. Up until now, in fact, up until now po ang tatay po namin, talagang sinusuportahan po ako. Ayun. What is your father's name? Romeo Apostol po. Junior ka pala? Ay, hindi. Hindi sir, Romel po ako kasi mother ko po is left. So yung L ni nanay kinuha tapos tinanggal yung O ni tatay. Naging Romel. So, yun. Yes sir. Well, happy Father's Day to your father, Romeo, no? Romy ba nickname yan? Yes sir, Rom po. Yeah. So before we, let you go, what about you? Ilan ang estudyante mo? Sir, napakarami po. In fact, 2 years na po kaming nakapag-graduate. Last 2 years ago, it was around 85 students po yung napag-graduate namin. This last April, we were able to have around 120 students na IT graduates. This year naman po, total population naman po ng aking mga IT students is around 300 po. Good. So at least, kahit pa paano, your disability, kasi hindi naman, at least sa subject matter, hindi ka masyadong problema. Yes sir, actually naman po, ako personally, kahit ano naman pong subject, of course, except PE. Kasi po, PE talaga medyo physical po yan. Pero all subject matters naman po, kaya talaga ng may kapansanan. And then, I always insist naman po sa mga students ko na if I were able to make it, siyempre po sa tulong ng tatay ko, sa tulong ng nanay ko, siyempre sila din po, kakayanin din naman po nila. Kasi ako nga, half of my body is not working. But I made sure that all parts of my body na functioning, magagamit ko to my full extent. Para kung ano man yung pangarap po nila, magawa po nila. So you also therefore, it's not just teaching them the subject, di ba? It's also showing them the importance of yung value, no? That they should continue to try. Kailangan ini-inspire mo rin sila. Yes sir, kasi po sabi ko nga po sa inyo, yung po kasing school po namin, talagang hindi naman po school ng may kaya or mayayaman. LGU supported lang po talaga siya. So talagang yung mga bata na nag-aaral po doon, karamihan po talaga hindi well-to-do. Kumbaga hindi po may mga kaya. Yes. Kaya po sinasabi ko sa kanila, ako nasa same situation nila at ako medyo mas mahirap pa nga yung obstacle ko kasi supposedly I should not be able to go to college. Graduate po ako na valedictorian dahil wala po kaming pera. Hindi po ako nakapag-take ng mga entrance exams sa mga school. Wala akong kasama yung mga parents ko kasi hindi rin pamilya kung kanino lalapit, kanino pupunta. And then talagang kung with God's will, lahat po lahat nag-align, lahat umayos, bigla na lang na natulungan po ako nung dati namin Mayor Sherwin Gatchalian, and then kumbaga blessing po ni Lord. At kasama na rin po siyempre yung pagsisikap kasi kahit anong blessing po ni Lord kung di po natin pagsisikapan, wala po tayong mararating. Talagang malaking bagay na I think that again, in celebration of today's Father's Day, no? Yes sir. Is that your father treated you like any other normal child would be, Yes di sir, ba? kung ano po yung disiplina na tinatanggap ng mga kapatid ko. Kasi 6 po kami, ako po ang pinakamatanda. O, Kung ikaw ano pa po yung yung panganay pa, no? Yes sir, kung ano po yung disiplina na tinatanggap ko, tinatanggap nila, hindi po yung tinatanggap ko. Hindi ka nakakalakad. Sige, excuse ka na. Hindi. Pag may nagawa kang mali, may nagawa kang mali. So you have to pay the consequence. Pero yung suporta, talaga pong hindi po ako iniwan. Kung
Actually, kung makikita nyo nga po yung Facebook account ko, nakapost po doon. Pag graduation ko, nandun si nanay, nandun si tatay. Buhat-buhat ako ni tatay. Pag awarding, talagang all the triumphs na nakuha ko po academic side, nandun yung father ko, sinamahan niya ako. All the failures academic side, sinamahan din po ako ng tatay ko. Okay. So, with the work you're doing at not just teaching but inspiring as well, di ba? And to your father who treated you like equally to like anybody else, no? And that, yun ang nagpalakas din sa'yo, di ba? Gusto kong magtanong, Kong, Yeah. Romel, if ever halimbawa maging father ka, gagawin mo rin yung ginawa nung father mo sa anak mo? Of course po. Siyempre po, kasi po, ako bilang teacher, parang ano na rin po ako big brother / Father. tatay. Opo. Sobrang dami po mga estudyante ko, iba-iba ugali, iba-iba ang ano. So, nakikita ko po yung hindi naman po sa pag-ano, pero iba na po talaga yung generation ng mga kabataan po kasi talaga ngayon. Totoo. In fact nga po, sa sobrang dami ng batas na pinasa sa bansa natin, parang masyado nang nabibibi. Ako po, personally, masyado na po nabibibi ko minsan yung mga bata. Pero sa akin naman po, with regards to the discipline, with regards to the mentality na sinet ng tatay ko, I will make sure po na maipapasa ko po yun sa anak ko. Kasi I was able to become this person sa pamamagitan po ng tatay ko kahit malaki po yung odds na dinaanan ko. So, kahit kailan po, hindi lang po ako, pati po mga kapatid ko, hindi po namin mababayaran yung pagmamahal, yung suporta na binigay po ng tatay namin. Okay, so again, Romel, keep up the good work. Salamat po. And happy Father's Day to your father and you, of course, hopefully. Doon sa mga estudyante mo bilang tatay. Okay, Alright. so Thank happy you very Father's much. Day. Apo. God bless po at God bless. more power po to your program. Same to you. More power to you. Bye-bye. Okay, mga kaibigan, si Mr. Romel Apostol, isa pong kababayan natin na gumagamit po ng wheelchair. So, nagdala sa ating oras, 11:39 po ang ating Philippine Standard Time at sandali lamang po